Nagbabalik ang News at 1, the week that was, tiniyak ni Presidential Assistant for Reconstruction and Rehabilitation Secretary Panfilo Lacson na hindi naantala ang rehabilitasyon ng mga lugar na hinagupit ng bagyong Yolanda. Kay Lacson, on track ang mga proyekto para sa pagbangon ng mga apektado na kalamidad sa Eastern Visayas. Yan ang balitang tinutukan na aming kasama si Rocky Ignacio. 6 na buwan matapos ang malaking pinsala ng Super Typhoon Yolanda sa Kabisayaan, tiniyak ni Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery Secretary Panfilo Lacson na on track ang pagkilos ng pamahalaan para maibalik sa normal na sitwasyon ang mga apektadong lugar. Ayon sa kalihim, umabot ng 8 taon bago naka-recover ang ilang bahagi ng Amerika sa Katrina, lindol sa Banda Aceh at Haiti. Alam niyo bakit ko sinabing we're on track? First, walang malawakang kagutumang nangyayari, wala namang famine, di ba? Wala namang epidemya, wala naman tayo narinig na may epidemic, at walang breakdown ng law and order. Kung wala tayo sa rail, kung tayo'y na off track, palagay ko, isa man doon sa tatlong nabanggit ko, posibleng nangyayari doon. At siguro yung mga wala rin kagutuman, siguro yung mga nagugutom na lamang yung mga tamad. Dahil in the first place, yung area na yon talagang historically, ito yung one of the poorest, if not the poorest region in the country. At habang hinihintay ang pagpresenta ng Office of the Civil Defense ng Post-Disaster Assessment kay Pangulo Aquino para sa pagbalangkas ng Rehabilitation Master Plan, bumuo siya ng 5 cluster para hindi huminto ang pagkilos ng gobyerno sa lugar. We formed 5 clusters, each headed by a cabinet secretary. Infrastructure cluster, headed by Secretary Singson of DPWH. Social Services cluster, headed by Secretary Dinky Soliman of the SWD. Resettlement cluster, headed by the Vice President Binay, in his capacity as HUD-C Chairman. Support Services cluster, co-chaired by Secretary Abad of DBM and Secretary RC Balisacan of NEDA. And then the Livelihood cluster, that's headed by Secretary Gregory Domingo. Gitpa ni Lacson, committed ang pamahalaan sa nais ng Pangulo na Build Back Better kung saan titiyakin ang matibay na titirhang bahay sa natukoy na ligtas na lugar. Mula sa mahigit 200,000 kailangang bahay sa mga biktima, nasa 26,000 housing lamang ang maaring itayo sa lugar na ligtas. Napakadaling tugunan yung panawagan ng mga ilang sektor, yung lalo yung mga militante. Sabi nila, magbigyan na lang kaya kayo ng 40,000 pesos per family. At sila na bahala magtayo ng kanilang bahay. Fine. Madaling gawin yon. Gobyerno, may pera, ipamigay natin. Pero would that save lives? No? Kung sakali magkaroon ng disaster at bara-bara kung saan sila magpatayo at hindi naman build back better ang ating panawagan, ang tutugunan yung panawagan ng Pangulo, saan pupulutin yung mga kababayan natin kung magkaroon na naman ng bagyo? Remember that Yolanda is now the new normal. Ito yung pinakamalakas na bagyo na pumampas sa anumang panig ng mundo. At habang patuloy ang rehabilitasyon sa lugar, inamin nito na kailangan pa rin ang tulong ng mga miyembro ng gabinete. Meron mga ilang na deadma. Paanong deadma? Parang walang pakialam. Na alam nilang dapat cohesive yung coordination at saka yung mga usapan, pero parang hindi masyado. I need not name them, Alam naman nila kung sino sila eh. So, mga 2-3 lang naman yun eh. Sa kasalukuyan ay tinatayang aabot sa mahigit 100 bilyong piso ang kailangang pondo para sa rehabilitasyon na maaaring mabago pa sakaling maipatupad na ang buong Rehabilitation Master Plan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.